isang sulok ng lungsod ng Quezon City sa gilid ng mataong kalsada ng Timog Avenue, may isang maliit ngunit palaging puno na coffee shop na tinatawag na Cafe Limon. Hindi ito kasinggaran ng mga sikat na franchise, pero kilala ito sa community bilang paboritong tambayan ng mga mid-level executives, influencers, at mga estudyanteng mahilig sa ambience na pang-Instagram. Isa sa pinakatinapansin o minsan pinapansin lang kapag may mali ay si Noel Salazar. Isang 26 na taong gulang na waiter na halos araw-araw ay nakangiti. Kahit ramdam mong pagod na siya. "Good morning po, Ma'am Tess. Same usual?" Bati ni Noel habang hawak ang menu, ngunit halos di na tiningnan ng babaeng naka-designer bag. "Huwag ka masyadong madaldal. Caramel macchiato lang." Sagot ni Tess, isang suki pero kilalang masungit. Ngumiti lang si Noel, marahan pang tumango. Sanay na siya. Sa loob ng 4 na taon niyang pagsisilbi sa kafe, kabisado na niya ang ugali ng halos lahat ng customer. Mula sa mga abalang real estate agents, hanggang sa mga mag-aaral na mahilig mag-review pero isang order lang ng iced tea pang binili. Hindi alam ng karamihan, pero sa likod ng kanyang magalang na kilos, si Noel ay may dalang napakabigat na responsibilidad. Anak siya ng isang inang labandera at amang matagal nang nawala sa kanila matapos tumakbo kasama ang kabit nito. Sa murang edad ay natuto siyang magbanat ng buto. At kahit hindi natapos ng kolehiyo, hindi ito naging hadlang para sa kanya upang magpatuloy. "Kuya Noel, may gamot pa po ba si Nico?" Tanong ng bunsong kapatid niyang si Liane sa telepono. "Oo nak, bibilhan nating mamaya. Huwag kang mag-alala ha, gagawan natin ang paraan." Sagot niya habang nakatayo sa gilid ng pantry. Ang kapatid niyang si Nico ay 11 lamang, may congenital heart defect at regular na kinakailangan ng maintenance medicine. Halos kalahati ng kinikita ni Noel ay napupunta sa pagbili ng gamot. Ang natitiray pambayad ng kuryente, tubig at pagkain. "Uy Noel," sabat ni Carla, isa sa kanyang kasamahan sa kafe. "May bago raw tayong manager next week. Baka sakaling mapansin ka na at ma-promote ka, no?" Mumiti si Noel, pero halata sa mata ang kabiguan. Hindi dahil sa hindi siya umaasa, kundi dahil alam niyang mahirap umangat sa trabaho, pinaghaharian ng palakasan at tsismis. Minsan, kahit gaano ka kabait, kung di ka marunong makisama sa mga mapanlinlang, laging ikaw ang tatamaan. Nung kabataan niya, si Noel ay isang Dean's Lister sa kursong HRM sa isang kilalang kolehiyo. Pangarap niya talagang maging isang chef at magkaroon ng sariling maliit na kainan. Ngunit sa kasagsagan ng 2 taon niya, biglang nagkasakit si Nico at kinailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Walang ibang makakatulong kundi siya. Isang araw, kinausap siya ng kanyang propesor. "Noel, sayang ang galing mo. Sure ako makakapasok ka sa mga hotel kung nakapagtapos ka." "Sir, kailangan ko po munang unahin ang pamilya ko. Hindi po pwedeng si mama lang ang kumikilos." Mula noon, pinutol niya ang pag-aaral at pumalaot sa kung anong trabahong pwedeng pasukin. Nagsimula siya bilang janitor, naging delivery assistant at sa huli niya padpad sa Cafe Limon. Doon na siya tumagal, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pangangailangan. "Kuya Noel, ang sipag mo talaga. Ikaw na naman nagbubukas ng cafe," biro ni Marvin, isa sa mga barista. "Mas okay nang maaga kaysa late. Sayang ang oras," sagot niya habang nagsasabit ng apron. Ang kanyang disiplina sa trabaho ang nagpanatili sa kanya sa kafe kahit paulit-ulit siyang nababaliwala ng management. Madalas siyang tinatawanan kapag naglalampaso. Ngunit hindi siya nagreklamo dahil sa isip niya, ang bawat araw na pinipilit niyang gumiti sa customer ay isang hakbang papalapit sa pag-asang maipagamot si Nico at makabalik sa pag-aaral. Minsan, tuwing gabi bago matulog, hinuhugot ni Noel mula sa ilalim ng kama ang isang lumang kahon ng pizza. At sa loob nito ay nakatago ang mga papel ng kanyang dating school records, ilang lumang ID at larawan ng kanyang ama noong buo pa ang pamilya nila. Habang hawak ang mga ito, napapaisip siya kung kailan ako magiging waiter.
Pero palagi rin niyang sinasagot ang sarili, hanggang kailangan nila ako, hanggang may dahilan pa para bumangon kinabukasan. Hindi siya perpekto. Pero si Noel ay simbolo ng isang ordinaryong Pilipino na walang masyadong reklamo sa buhay. Ngunit may matinding tapang at prinsipyo. Hindi niya kailangan ng parangal para sa pagiging mabuting anak, mabuting kapatid, o mabuting tao. At hindi niya rin alam, sa likod ng kanyang simpleng uniform at humble na trabaho, ay may tadhana palang magbubukas ng pinto ng pagbabago. Isang tadhana na hindi niya kailanman inaasahan. Isang araw na magbabago ng lahat. Ngunit bago dumating yon, kailangan muna nating kilalanin ang lalaking buong buhay ay nagsilbi sa iba. Kahit halos wala nang natitira sa kanya. At doon nagsisimula ang tunay na istorya ni Noel Salazar. Noel, nakatingin ka na naman sa kawalan. Andyan na ang delivery ng kape. Ikaw ang bahala ha. Sigaw iyon ng branch manager nilang si Arvin, kasabay ng pagbagsak ng clipboard sa lamesa. Tumamo si Noel at agad naglakad papunta sa receiving area ng kafe. Dala ang lumang kariton na may sira na ang isang gulong. Sa pag-ikot ng kafe ay palaging may mabilis na kilos, palaging may tensyon, at palaging may inisan. Ang Cafe Limon, bagamat mukhang maaliwalas sa panlabas at cozy sa paningin ng mga customer, ay may itinatagong toxic na kultura sa likod ng counter. Mula sa pamamalakad ng management hanggang sa ugali ng ilang tasamahan, si Noel ay araw-araw na sumasabak sa isang lugar kung saan bihira siyang makaramdam ng respeto. Ilang linggo pa lang si Arvin bilang branch manager. Batak sa call center, matalino pero mayabang at sa simula ay tila magaan kasama. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, mas lumalabas ang tunay nitong kulay. Palaging nagmamasid, naghahanap ng butas, at laging may komentaryo sa kilos ng mga staff. Bakit laging ikaw ang nakausap ng customer, Noel? Sip-sip ka ba? Sabay tawa ni Arvin habang nasa harap ng ibang crew. Hindi po sir, tinandaan lang po nila yung usual orders nila. Sagot ni Noel, magalang pa rin kahit alam niyang may pang-iinsulto ang tanong. Sa bawat papuri na natatanggap ni Noel mula sa customer, tila lalo lang siyang nagiging target ng paninira. Isa na rito ang waitress na si Carla. Dating kaibigan niya noong mga unang buwan niya sa kafe. Pero simula nang pumasok si Arvin, tila nag-iba na ang ugali nito. Hay naku, masyado na kasing nagpapabibo si Noel. Parang gusto yatang palitan si Arvin, bulong ni Carla sa isa pang waitress habang nasa pantry. Hindi ito lingid kay Noel. Ramdam niya ang unti-unting paglayo ni Carla. Ang mga paninira, ang mga pasaring na tila biro pero may halong poot. May mga araw na parang okay sila, pero sa likod pala ay may chismis na pinapakawalan. May pagkakataon pang ang pinagbintangan siyang kumuha ng sukli ng customer na hindi naman niya hawak. Buti na lang at nakita ito sa drawer ng cashier. Ngunit kahit malinaw ang ebidensya, hindi siya pinagtanggol ni Arvin. At the end of the day, ani Arvin, image pa rin ng kafe ang mahalaga. Huwag na nating palakihin, Noel. Move on ka na lang. Masakit, pero pinili niyang tumahimik. Habang naglilinis ng lamesa, nilapitan siya ni Carla. Noel, sorry kung medyo harsh ako lately. Alam mo naman, trabaho lang, di ba? Trabaho lang nga ba, Carla? Sagot ni Noel. Mahinahon pero ramdam ang bigat sa boses. Tahimik si Carla. Hindi ito sumagot, bagkus ay naglakad palayo. Sa kalooban ni Noel, alam niyang hindi lang trabaho ang dahilan. May halong inggit, may halong pagnanais na makuha ang atensyon ni Arvin. At sa kanyang palagay, siya ang hadlang. Hindi lang kay Carla at Arvin nararamdaman ni Noel ang malamig na trato. Pati ang ibang crew na dati masayahin, tila dumistansya na rin. Nagkaroon ng panibagong kultura sa kafe, kung saan, kung sino ang malapit sa manager, siya ang panalo. At si Noel, wala siyang balak makipagkompetensya sa sipsipan. Sa kabila nito, siya pa rin ang unang dumarating. Siya pa rin ang naglilinis ng basurahan. Siya pa rin ang nagtutupi ng mga apron na naiwan sa locker room. At tuwing gabi, siya pa rin ang nauunang magsara ng bintana kahit puyat na't pagod. Kuya Noel, bakit ka pa rin pumapasok ng maaga kahit di naman ikaw ang opening shift? Tanong ng baguhang barista na si Lance. Alam mo yon, Lance, sagot niya.
Minsan di mo kailangan ng papuri para gawin mo ang tama. Minsan, ginagawa mo kasi may umaasa sa'yo. Sa bawat araw na dumaraan, tila lumiliit ang mundo ni Noel sa Cafe Limon. Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi dahil sa mga tao unti-unting kumakain sa kanyang lakas ng loob. Ngunit kahit ganoon patuloy pa rin siya, hindi dahil sa kafe, kundi sa layunin niyang bumangon para sa kanyang pamilya. Sa huling bahagi ng shift niya ng araw na iyon, lumapit sa kanya si Ma'am Tess, yung masungit na customer. Noel, alam mo bang ikaw lang ang dahilan kung bakit ako bumabalik dito? Nagulat siya. Sanay siyang pagalitan lang nito. Ngunit ngayon may halong lambing at pag-amin ang tinig. Ma'am, ako po? Tanong niya. Di makapaniwala. Oo, wala na akong asawa. Tapos ang anak ko nasa ibang bansa. Ewan ko ba, pero pag tinatapatan mo ko ng ngiti tuwing umaga, parang hindi ako mag-isa. Ngumiti si Noel. Hindi niya ito inaasahan, pero sa gitna ng lahat ng nanlalait sa kanya, isang customer ang nagsabing may saysay ang kanyang presensya. At sa gabing yun, habang pauwi siya, dala niya ang simpleng papuring iyon. Hindi galing sa boss, hindi galing sa kasamahan, kundi galing sa isang taong hindi niya inaasahang mapapalapit sa kanyang kabutihang loob. Maagang dumating si Noel sa Cafe Limon sa araw na iyon. Malamig ang simoy ng hangin at may bahagyang hamog sa paligid. 7:00 pa lang ng umaga, pero tila ba may mabigat na pakiramdam ang hangin. Tahimik ang cafe, walang masyadong tao, at ang mga unang customer ay mga kadagaling lang sa jog, suot ang kanilang windbreaker jackets. Habang nag-aayos ng mga mesa at sinisiguradong malinis ang mga tasa sa istante, napansin ni Noel ang isang matandang babae na dahan-dahang lumapit sa cafe. Nakasuot ito ng lumang overcoat na kulay abo, may makapal na salamin at buhaghag ang buhok. Ang kanang kamay ay nanginginig habang hawak ang payong na bahagyang sumasayad sa simento. Good morning po, bati ni Noel habang binubuksan ang pinto para sa matanda. Pasok po kayo. May libreng ipuan po sa sulok kung gusto ninyong hindi malamigan. Hindi nagsalita ang babae. Tumango lamang ito. Mabagal ang kilos, tila kagod o nanghihina. Umupo siya sa dulong mesa sa tabi ng bintana. Hindi ito ang usual na lugar na inuupuan ng mga customer. Kadalasan, iniiwasan ito dahil medyo malamig doon tuwing umaga. Pero ang matanda, baon talaga na upo. Para bang gusto niyang mapalayo sa lahat. Ma'am, may order po ba kayo? Tanong ni Noel, dala ang menu. Mainit, tsaa. Bulong ng matanda, halos hindi marinig. Ngumiti si Noel. Chamomile tea po, bagay sa malamig na panahon. Sagot ko na po ito, ma'am. Napatingin ang matanda sa kanya, daha-dahang tumango. Saka muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Habang inihahanda ang tsaa, tinanong siya ni Carla sa may counter. Uy, bakit sagot mo? Kilala mo ba yan? Nope, sagot ni Noel. Pero parang kanina pa siya nanginginig. Baka wala lang kasama. Tilang naman, maliit na bagay yan. Umirap lang si Carla at muling binalingan ang cellphone niya. Si Arvin naman ay abala sa likod, pinipirmahan ang mga delivery receipts. Makalipas ang ilang minuto, pinagsilbihan ni Noel ang matanda. Maingat niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Mainit po, mainit pa ho yan. Muling tumango ang matanda. Pero kapansin-pansin ang kulay ng kanyang mukha. Maputla, may bahagyang pamumutla sa labi at tila hirap sa paghinga. Hinayaan na lamang ito ni Noel. Piniling igalang ang katahimikan nito. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang tila lumalalim ang paghinga ng matanda. Maya-maya pa, nakita niyang nanginginig na ito at bigla na lang bumagsak ang tasa ng tsaa sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng ulo ng matanda sa mesa. Ma'am! Agad lumapit si Noel. Napansin niyang halos wala na itong malay. Carla, tumawag ka ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Noel. Pero si Carla ay nakatayo lang. Hawak ang cellphone pero hindi tumatawag. Ha? Baka nagkukunyari lang yan. Ang dumi pa ng itsura niya. Madalas may mga ganyang palaboy. Gimik lang yan para may madukot sa kafe. Tumawag ka na lang! Sigaw ni Noel.
Habang inaayos ang pagkakahiga ng matanda sa upuan, lumapit si Arvin, inis ang muka. Ano na naman to? Bakit ang ingay? Ano bang kaguluhan to, Noel? Sir, may emergency. Nahimatay si ma'am. Kailangan niya ng tulong. Kailangan ng ambulansya. Kung may mangyari dyan, lagot tayo. Noel, wag mo hawakan yan. Baka masisi pa tayo. Ilabas mo na lang sa labas yan. Sir, hindi ho to basura. Tao po siya. Sa halik na makipagtalo pa, minabuti ni Noel na gamitin ang sarili niyang pera para sa isang taxi na nasa labas ng cafe. Boss, emergency po. Pasensya na, ihatid po natin siya sa pinakamalapit na ospital. Pasakay mo yung matanda. Bilisan natin, sagot ng driver, agad namang tumulong. Inalalaya ni Noel ang matanda papasok sa sasakyan. Habang nasa loob, sinubukan niyang ipahid ang malamig na pawis sa noo nito gamit ang sariling panyo. Ayos lang po kayo, ma'am. Saglit lang, dadalhin ko kayo sa ospital. Hawak niyo lang. Tahimik lang ang matanda. Halos wala ng lakas. Pero bahagyang kumapit ito sa kamay ni Noel. Nakarating sila sa ospital at agad na sinugod ng nurse ang matanda sa emergency room. Naiwan si Noel sa labas. Pawisan, hinal at pagod. Pero may ngiti sa kanyang labi. Ang mahalaga, ligtas ang matanda. Lumipas ang isang oras at nagpasya na si Noel na bumalik sa Cafe Limon. Wala siyang iniwang sulat. Walang palusot. Ang mahalaga lang ay buhay ang matanda. Pagpasok niya sa kafe, tahimik ang lahat. Lumingon si Arvin mula sa opisina at tinawag siya. Paglapag pa lang ng bag ni Noel sa pantry, ay agad siyang tinawag ni Arvin. Noel, office, now. Wala sa tono nito ang karaniwang friendly warning. Ito'y utos, malamig at diretso. Napalunok si Noel. Ramdam niya na ang kabigat ng susunod na pag-uusap. Tahimik siyang pumasok sa maliit na opisina ng branch manager. Isang glass wall lang ang narihiwalay sa opisina at sa cafe, kaya kita ng lahat ang tagpo. Tumayo si Arvin sa likod ng desk. Hawak-hawak ang isang folder, habang sinundan siya ng tingin ng kasamang HR personnel mula sa head office. Upo, matigas na wika ng HR rep na si Miss Lani. Umupo si Noel. Iniiwas ang tingin kay Arvin. Ramdam niya ang pansisikip ng dibdib niya. Noel, panimula ni Miss Lani. Kaninang umaga, iniwan mo ang iyong shift nang hindi nagpapaalam. Sa ilalim ng kumpanya nating alituntunin, ito ay itinuturing na serious misconduct. Lalo na't umalis ka sa gitna ng peak hours. Pero, tangka ni Noel na ipaliwanag, ngunit pinutol siya agad ni Arvin. Hindi ito unang beses, Lani. Minsan na siyang na-late sa delivery. At may reklamo pa dati na pinatagal daw niya yung service sa isang VIP table. Sabay lapag ni Arvin ang papel mula sa folder. Napakunot ang noo ni Noel. Hindi po totoo yun. Lagi po ako. Yung delivery po noon, delayed dahil sa supplier. Sinabi ko po yun. Wala kang iniwang kahit anong written notice. Walang text sa manager. Umalis ka na lang. Daddad ni Arvin. Kung hindi mo na kaya ang trabaho, sabihin mo, wag yung drama. Napayuko si Noel. Hindi dahil sa hiya, kundi sa galit na hindi niya mailabas. Nagsusumiksik sa dibdib niya ang katotohanan. Walang dispasyo sa kafe na ito para sa mga taong inuuna ang konsensya kaysa sa utos. Sir, ma'am, patawad po kung lumabas ako, pero may nahimatay pong matandang babae. Walang ibang gustong tumulong. Pinilit kong tumawag ng ambulansya, pero walang signal. Kaya ginamit ko po ang pera ko para dalhin siya sa ospital. Kung may masama pong nangyari sa kanya dahil pinabayaan ko siya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tahimik, tinitigan siya ni Miss Lani. Walang emosyon. Si Arvin naman ay nakapamewang, kunot noo. Hindi mo trabaho ang maging bayani, Noel. Trabaho mong magsilbi sa customer at sundin ang patakaran. Gaano man kanoble ang intensyon mo, may proseso. At hindi mo sinunod yun. Sagot ni Arvin. Naglabas si Miss Lani ng papel mula sa kanyang folder. Epektibo agad, termination due to abandonment of duty and violation of work protocol. Pwede kang mag-file ng appeal, pero as of now, we're ending your employment. Hawak ni Noel of papel. Nanginginig ang kamay habang binabasa ito. Parang lahat ng taon ng pagtitis, ng pagsusumikap, ng pagngiti kahit masama ang loob. Biglang tinapon na lang sa basurahan. Hindi siya nagsalita. Tumayo siyang marahan. Tumango. Salamat po sa pagkakataon, ang tanging nasambit niya.
Paglabas niya ng opisina, hindi niya kinayang tumingin sa mga kasamahan niyang nanonood sa kanya. Si Carla ay nakaakbay kay Arvin. Kunwaring nagtataka, pero halata ang ngiting hindi maitago. Noel, teka, tawag ni Lance, ang bagong barista. Kaya pa yang ayusin, mumiki si Noel, pilit. Okay ng Lance, may mga bagay na mas mahalaga sa trabaho, kagaya ng buhay ng ibang tao. Wala na siyang lakas para sumakay ng jeep. Nilakad niya ang ilang kilometro pa uwi. Habang naglalakad, muling bumalik sa isip niya ang tagpo sa ospital, ang matandang babae, ang mahigpit nitong kapit sa kanyang kamay habang nasa loob ng taxi. Ang halos pumanaw nitong hininga. Ngunit sa kabila ng lahat, naligtas ito. Pagka-uwi sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ng kapatid niyang si Nico. Kuya, may dala kang pasalubong? Napangiti si Noel. Kinuha niya ang isang tira-tirang ensaymada sa bag. Hindi masyado, nak. Pero eto, ikaw ang una kong naisip. Habang kumakain si Nico, umupo si Noel sa gilid ng kama. Hinubad ang sapatos na punong-puno ng alikabok at tinitigan ang termination letter na pinilas niya mula sa sobre. Tahimik. Sumasakit ang likod niya, ang ulo niya, at lalo na ang puso niya. Habang nakahiga, tinanong niya ang sarili. Tama ba ang ginawa niya? Pwede sana siyang hindi tumulong. Pwede niyang isarado ang puso niya gaya ng ginagawa ng marami sa paligid niya. Pero hindi niya kayang ituring na eksena ang isang nahimatay na matanda. Hindi siya robot. Tao siya. Nung gabing iyon, habang naglalagay siya ng basang towel sa noo ni Nico, mahigpit ang kapit ng bata sa braso niya. Kuya, wag ka pong magkasakit ha. Hindi ako magkakasakit, nak. Basta kasama kita, lalaban ako. Sagot niya. Kinabukasan, wala nang alarmang tumunog para gisingin si Noel. Walang uniform na kailangang suotin. Walang kafe na kailangang puntahan. Ngunit may isa pa rin siyang sinadyang balikan, ang ospital. Nagtanong siya sa information desk kung na-discharge na ang matandang babae. Ngunit ayon sa nurse, nasa observation pa rin ito. Hindi raw nito binigay ang buong pangalan. Ang nais lamang ay tawagin siyang Lola Loring. Iniwan ni Noel ang kanyang pangalan at maliit na sulat sa nurse. Para kay Lola Loring, mula sa lalaking tumulong sa inyo. Hindi ko po kayo kilala, pero sana po ay gumaling kayo. Kahit wala na akong trabaho, ang mahalaga po ay ligtas kayo. Sa araw na iyon, umuwi siyang walang kita, walang trabaho, walang katiyakan sa kinabukasan. Pero may isang bagay siyang bitbit. Ang panatag na loob na pinili niya ang tama, hindi ang madali. At hindi niya alam sa katahimikan ng ospital, sa loob ng silid ni Lola Loring, ay may matandang babaeng hawak ang sulat niya at muling binubuksan ang kanyang mga mata. Hindi lamang sa buhay, kundi sa posibilidad ng muling pagtitiwala sa isang estranghero. Mag-iisang linggo na mula nang matanggal sa trabaho si Noel. Sa bawat paggising niya, tila may kulang. Wala na ang maagang pag-alis, ang pagtakbo sa terminal, ang pag-aayos ng apron sa likod ng counter. Ngunit higit sa lahat, wala na ang mundong naging saksi sa kanyang mga araw ng sakripisyo, pagtitiis at kabutihang hindi kailanman na-appreciate. Ang dating mainay niyang umaga ay napalitan ng katahimikan ng maliit nilang bahay. Halos araw-araw, pinipilit ni Noel mag-apply sa mga trabaho, sa mga fast food chains, convenience stores, delivery services. Pero palaging natatanggihan. Wala siyang college diploma at may ilang aplikasyong naghahanap ng referral na hindi niya maibigay. Kuya, kailan ka po babalik sa trabaho? Tanong ng bunsong si Nico habang tinutulungan niyang magsuot ng tsinelas. Ngumiti si Noel, pilit na pinatibay ang boses. Malapit na, anak, inaayos lang ni Kuya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang lumalalim na kaba sa dibdib. Paano kung hindi siya matanggap sa kahit anong trabaho? Paano kung hindi na niya mapondohan ang susunod na gamot ni Nico? Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan, tumitig si Noel sa maliit nilang salamin sa kusina. Nakita niya ang sarili. Payat, may guhit ng pagod sa noo.
at may mga matang punong-puno ng tanong. Ginawa ko naman ang tama, di ba? Bulong niya sa sarili. Pero tila tahimik ang sagot ng mundo. Wala namang parangal, walang balik. Ang kabutihan bagamat totoo, tila walang espasyo sa sistemang kay higpit at kay layo sa konsensya. Habang nakaupo sa harap ng lumang electric fan, bigla niyang naalala ang isa sa huling sinabi ng matanda bago ito tuluyang mawalan ng malay. Mainit, salamat anak. Muli siyang napaisip. May bahagi ng kanyang puso ang nagtanong, kamusta na kaya si Lola Loring? Nagtanong siya sa ospital noong isang araw, pero wala pa ring feedback. Kaya napagpasyahan niyang muling bumalik doon. Pagkarating niya sa ospital, dumiretso siya sa information desk. Nakangiti ang nurse na kausap niya noong huli. Ikaw ba si Noel? Yung sumulat kay Lola Loring? Tanong nito. Opo, ako po yun. Kumusta po siya? Mabilis na sagot niya. Discharge na siya kahapon. Pero bago siya umalis, iniwan na ito. Sabay abot ng isang sobre. Agad na binuksan ni Noel ang liham. Kulay cream ang papel at may maayos na sulat kamay. Noel, salamat sa ginawa mo. Hindi ko inasahang may lalaking kasing bait mo pa sa panahong ito. Hindi ko alam kung makakabawi ako sa ginawa mo. Pero sana magkita tayong muli. Hanapin mo ako. LL. Walang address. Walang contact number. Tanging ang inisyal lang na LL ang pirma. Naglakad si Noel pauwi. Hawak ang liham. Gabi na, at ang ilaw sa poste tila lumalabo sa kanyang paningin. Marahil dahil sa luha o dahil sa pagod. Walang katiyakan kung may susunod pa bang takbang. Para bang isinara ng tadhana ang isang pinto, ngunit walang kasiguraduhang may bagong bubukas. Pagka-uwi, sinalubong siya ng tahimik na tahanan. Si Nico ay natutulog na. Yakap ang lumang teddy bear. Sa sahig ay nakapatong ang mga plastik ng ulam na bigay ng isang kapitbahay. Initigan ni Noel ang eksenang iyon at napaupo sa gilid ng kama. Halos walang lakas. Hindi niya mapigilang mapaluha. Sino bang gumagawa nito? Bakit ganito? Ginawa ko naman ang tama. Mahina niyang bulong sa dilim. Hindi siya naghahangad ng gantimpala. Hindi rin siya naghintay ng kapalit. Pero sa puso niya, hindi niya maitanggi ang kirot. Ang pakiramdam ng pagkakalimutan, ng pagwawalang bahala, sa kabutihang isinugal mo ang lahat. Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa Cafe Limon. Hindi para humingi ng trabaho, kundi para kunin ang mga natitirang gamit niya. Apron, ID at ilang personal na gamit sa locker. Hindi na siya pinapasok sa loob. Si Lance na lamang ang lumabas para ibigay ang plastic. Noel, bulong ni Lance. Sana bumalik ka. Iba ka kasi, seryoso. Mas may malasakit. Umiti si Noel, may pait. Hindi ako babalik, Lance. Wala namang puwang doon para sa mga kagaya ko. Pero Noel, alam mo bang may naghahanap sa'yo kahapon? Matandang babae. Dito raw siya nahimatay at may waiter na tumulong sa kanya. Pinawagan si Sir Arvin, pero pinagsarhan niya ng pinto. Pinawanan pa nga raw siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Noel. Matanda, anong itsura niya? Agad niyang tanong. Payat, may salamin. May kasama raw siyang driver sa labas. Sabi ng guard, may sasakyan daw siyang parang limousine. Binigay niya itong calling card, pero binasura ni Sir Arvin. Napako ang tingin ni Noel sa direksyon ng kafe. Parang may kung anong pader ang biglang bumagsak sa kanyang isipan. Si Lola Loring, siya ang bumalik. At hindi siya hinarap. Wala mang matibay na detalye. Nag-iwan ito ng ningas sa puso ni Noel. Maaaring may saysay pala ang ginawa niya. Maaaring hindi lahat ng mabuti ay natatapos sa kawalan. At sa kabila ng malamig na realidad, may liwanag pa ring nananatili, kahit bahagya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, muling binasa ni Noel ang sulat ni Lola Loring. Hanapin mo ako. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, naramdaman niyang may dahilan pa para bumangon sa susunod na araw. Umipas ang mga araw na tila walang direksyon para kay Noel. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Wala siyang trabaho, wala siyang formal na edukasyon, at wala siyang koneksyon. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kawalang katiyakan.
kung muling magpapakita ba ang matandang kanyang tinulungan o tuluyan na itong naglaho, gaya ng iba pang pagkakataon sa kanyang buhay. Habang ang ibang kabataan ay abala sa paggawa ng resume o pag-a-apply sa mga opisina, si Noel ay namamasukan kung saan-saan. Isang araw tagalinis ng mga classroom sa isang pampublikong eskwelahan, kinabukasan naman ay tagabuhat ng kahon sa bodega ng bigasan. Wala siyang pinipili, bastang may maiuwing pera para sa gamot ni Miko at makain ang buong araw. Kuya, ba't parang hindi ka na masaya sa trabaho mo sa kafe? Tanong ni Miko habang magkasabay silang kumakain ng tinolang walang manok. Napangiti si Noel. Pilit pero may lambing. Nagbakasyon lang si kuya. Mas gusto ko kasing bantayan ka palagi. Pero kuya, di ba gusto mo yung trabaho mo doon? Tumawa si Noel. Oo, gusto ko. Pero minsan, kahit gusto mo, kailangan mong iwan kasi mas mahalaga ang ibang bagay. Katulad ng buhay ng isang tao. Hindi na nagtanong si Nico. Sa musmus ng isipan, alam niyang may pinagdadaanan si Kuya Noel. Pero batid rin niya na kahit nahihirapan ito, hindi siya iniiwan. At sa kanya, sapat na yun. Araw-araw, tumatanggap si Noel ng mga mensahe mula sa dating kasamahan sa cafe. Hindi dahil nais siyang tulungan, kundi para alamin kung totoo bang tinanggal siya o umalis lang. Uy Noel, balita ko may bagong waiter na. Mas matangkad daw, mas gwapo. Sayang di ka nakahabol. Sabay tawa ni Carla sa text. Hindi na siya sumagot. Pinili niyang huwag nang pansinin ang mga mensaheng walang saysay. Ang dating kinalalagyan niya sa kafe ay kinalimutan na. Pinalitan agad. Parang hindi siya naging bahagi noon. Wala kang ginawang masama, aniya sa sarili. Habang naglalakad pa uwi mula sa construction site kung saan siya nag-part-time bilang tagalinis ng debris. Ngunit kahit sabihin niya ito ng paulit-ulit, may bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, bakit ganon kabilis kang palitan ng mundong ito? Hindi lang sa dating mga kaibigan sa trabaho siya lumayo. Pati na rin sa mga matagal na niyang kaibigan sa barangay ay naging nailap siya. Tuwing may nangyayaring kasiyahan o salusalo sa lugar nila, palagi na lang siyang hindi nagpapakita. Si Noel, ayun, lagi na lang nagtatrabaho. Wala nang oras sa barkada, sabi ng usa niyang kababata. Ngunit ang totoo, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na parang itinapon ka ng mundo, kahit buong puso kang naglingkod. Ang lungkot na hindi basta nalalabanan ng simpleng ngiti o payo ng kaibigan. Tanging katahimikan ng kasama niya gabi-gabi. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng lumang electric fan, kumatok ang kapitbahay nilang si Aling Marita. Noel, anak, may ipapakiusap sana ako. Yung anak kong si Marco, may lagnat. Baka pwedeng samahan mo ako sa health center? Walang tanong-taming, tumayo si Noel at kinuha ang flashlight. Halika po, Aling Marita. Sama ko po kayo. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, napatingin si Aling Marita kay Noel. Hindi ka talaga nagbabago, anak. Kahit kailan, ikaw pa rin ang unang lumalapit pag may kailangan kami. Napangiti si Noel. Nakasanayan na rin po siguro. Saka baka pag tumigil ako, hindi ko na alam kung sino pa ako. Pagkatapos ng gabing iyon, muling naisip ni Noel na may halaga pa rin pala siya sa mundong ito. Hindi dahil sa sweldo o trabaho, kundi dahil may taong umaasa at nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Kinabukasan, habang naghihintay siya ng tawag mula sa isang logistics company na pinag-applyan, bigla siyang nilapitan ni Lance, ang dating barista sa Cafe Limon. Noel, buti nandito ka. Pinuntahan kita sa cafe, pero sabi nila dito ka raw nakitira. Nagulat si Noel. Lance, anong ginagawa mo rito? Pare, may kwento ako sa'yo. Yung matandang babae na tinulungan mo, bumalik siya, hinanap ka. Nagalit daw siya kay Arvin kasi hindi siya hinarap. Akala niya wala ka na raw sa mundo. Bumalik siya? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Noel. Oo, nag-iwan siya ng pangalan, Lourdes Carriedo. Parang kilala siya ng boss ng cafe. Tapos may sinabing babalik daw siya ulit sa mga susunod na linggo para hanapin ka. Pero mukhang seryoso siya pre. Naka-Black Lincoln siya.
Tapos may kasamang driver. Nanahimik si Noel. Tinitigan niya si Lance habang bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Hindi sa kaba, kundi sa pag-asa. Si Lola Lorin, si Lourdes Carriedo, hinahanap siya. Baka totoo yung sulat niya. Bulong ni Noel habang dahan-dahang humigpit ang hawak niya sa maliit na papel na nakuha niya mula sa ospital. Sa loob ng halos isang buwang katahimikan, sa gitna ng paghahanap, pagdududa at pagkukubli ng sakit, muling sumilip ang pag-asang matagal nang hindi niya nasilayan. Ang kabutihang ipinamalas niya, bagamat inakala niyang kinalimutan, ay may kasagutang unti-unti nang bumabalik sa kanyang buhay. Marahan pero totoo. At sa pagkakataong ito, handa na siyang muling harapin ang mundo. Hindi bilang waiter ng Cafe Limon, kundi bilang lalaking hindi kailanmang tinalikuran ang kabutihan, kahit pa halos wala nang natirang kapalit. Ang mga sumunod na araw ay naging kakaibang tahimik para kay Noel. Matapos ang balitang dinala ni Lance tungkol kay Lola Lorin, na ngayoy alam na niyang si Lourdes Carriedo pala, tila muling sumibol ang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pagdagsa ng tanong, sino talaga si Lola Lourdes? At bakit siya bumalik para sa isang katulad ko? Noong gabing iyon, matapos mapatulog si Nico, marahang hinugot ni Noel mula sa kahon ang sulat na iniwan sa kanya ni Lourdes sa ospital. Muli niya itong binasa, paulit-ulit, hanggang sa halos kabisaduhin na niya ang bawat guhit ng sulat kamay. Hindi ito basta pasasalamat. May laman ang mga salitang, hanapin mo ako. Parang may nakatagong layunin. Parang may gustong iparating na higit pa sa simpleng utang na loob. Kinabukasan, maagang gumising si Noel at nagtungo sa internet cafe malapit sa palengke. Doon siya nagtanong sa attendant, "Kuya, pwede po ba akong mag-research ng pangalan?" Tanong niya habang binubuksan ang computer. "Sure pre, ano ba yan? Business o tao?" Sagot ng attendant habang nagbibilang ng load. "Tao, Lourdes Carriedo," sagot ni Noel, sabay type ng pangalan sa search bar. Agad lumabas ang resulta. Maraming artikulo, may mga lumang news clippings mula sa business section ng isang pahayagan. May larawan ng isang babaeng halos hindi niya makilala. Bihis elegante, may hawak na plakang pangkarangalan at nakangiti sa harap ng isang auditorium. Matandang negosyante, tumigil sa pampublikong buhay noong 2010. Bulong niya habang binabasa ang isang entry. Habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, napag-alaman niyang si Lourdes Carriedo ay dating may-ari ng Carriedo Textiles, isang kilalang negosyo sa paggawa ng mga mamahaling tela at designer fabrics na ginagamit sa fashion industry. Sa tuktok ng tagumpay nito, siya rin ang nagpatayo ng ilang eskwelahan sa probinsya at nakapagbigay ng maraming scholarship sa mga batang nangangailangan. Ngunit isang araw, ayon sa artikulo, ay bigla raw itong nagretiro, nawalan ng balita. At sa halos isang dekada, hindi na lumitaw sa publiko. Bakit kaya siya nawala? Tanong ni Noel sa sarili. Habang tinitingnan ang larawang iyon, si Lourdes nakabaligtaran ng babaeng nakita niyang nakaupo sa sulok ng kafe noon. Habang binabagtas niya ang mga artikulo, isang bahagi ang tumatak sa kanya. Matapos pumanaw ang anak nitong si Mariana sa isang aksidente, pinili ni Lourdes na tumalikod sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng kasaysayan ng pamilya. Natahimik si Noel. May lungkot sa larawan iyon ng matanda. Parang biglang nagkaroon ng saysay ang maputlang mukha at malalim na mata ni Lola Lourdes noong araw na mahimatay ito sa kafe. Pamilya, bulong niya. Doon niya naisip, marahil ay hindi lamang ito usapin ng pagtulong. Baka may mas malalim na dahilan kung bakit bumalik si Lourdes para hanapin siya. Habang si Noel ay abala sa pantuklas ng nakaraan ni Lourdes. Sa Cafe Limon naman ay tahimik ngunit mainit ang tsismisan. Galit na galit si Arvin nang malaman mula sa guard na bumalik ang matanda at naghahanap kay Noel. Ano raw sabi niya? Na dapat ako raw ang humarap
Singhal ni Arvin habang kausap si Carla sa break area. Oo, parang galit siya, no? Sabi pa niya, may kabutihang ginawa ang tao sa inyo at ganyan ang trato ninyo? Parang matindi yung dating niya. Sir, ani Carla, halatang kinakabahan. Walang kwenta yung matanda na yan. Siguro nabaliw na lang. Hindi porket mukhang may pera ay totoo na agad ang sinasabi. Patuloy ni Arvin, pero baka sa boses ang kaba. May duda siyang bumabalik sa kanya. Baka nga importante talaga ang Noel na yon. Sa kabila ng takot at kawalang katiyakan, si Noel ay nagdesisyong balikan ng ospital kung saan dinala si Lourdes. Tumawag siya sa front desk, umaasang makakakuha ng impormasyon. Ma'am, pasensya na po. Si Lourdes Carriedo po ba ay bumalik dyan o may iniwang kontak? Tanong niya sa receptionist. Kayo po pala si Noel. May iniwang sulat para sa inyo. Sandali lang po. Pagbalik ng receptionist ay may hawak itong envelope, mas makapal kaysa sa nauna. Binuksan niya ito at may nakalagay na sulat. Ngunit na yon ay may kalakip na calling card. Villa Carriedo, Tayabas, Quezon. Look for Leonor. She knows. Napatigil si Noel. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. May direksyon na siyang susundan. May taong naghihintay. At higit sa lahat, may pagkakataong baka sa wakas, makilala niya ang dahilan kung bakit siya pinili. Habang hawak niya ang sobre at calling card, dumaan sa isipan niya ang lahat ng nangyari. Ang pagkakatanggal, ang pananahimik, ang mga gabing luhaan. At ngayon, tila tinitipon ng tadhana ang lahat ng iyon patungo sa isang bagong yugto. Umuwi siyang dala ang pag-asang hindi na lang ito usaping utang na loob. Ito ay tila isang tawag, isang paanyaya mula sa isang taong piniling itago ang sarili sa mundo. Ngunit na yon ay naghahanap ng karugtong. At siya, si Noel Salazar, ang tila pinili para doon. Kuya, tawag ni Nico habang inaabot ang isang baso ng tubig. Masaya ka ba? Ngumiti si Noel. Sa ngayon? Oo, kasi pakiramdam ko, may bago na namang simula. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw ay abala na si Noel sa pag-iimpake ng kaunti niyang gamit. Isang backpack lang ang laman, ilang pares ng damit, isang lumang payong at ang pinaka-iingatan niyang sobre na may sulat ni Lourdes at address ng Villa Carriedo. Habang isinisilid niya ang huling pares ng medyas, marahang lumapit si Nico na hawak-hawak ang maliit na plastic bag. Kuya, wag mong kalimutan to. Sabay abot niya ng dilutong tinapay ng kanilang ina. Napangiti si Noel at hinaplos ang buhok ng kapatid. Salamat nak, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Pero araw-araw kitang tatawagan, ha? Basta wag kang makalimot. Baka bigla ka ng yayaman, tapos iwan mo kami. Biro ni Nico, ngunit may halong kaba sa tono. Bakit naman kita iiwan? Ikaw nga lang ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Muling yumakap si Nico sa kanya, mahigpit na parang ayaw siyang paalisin. Sa unang pagkakataon, paalis si Noel hindi para magtrabaho, kundi para tuklasin kung may mas malalim pang dahilan ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa Tayabas, pero buo na ang pasya niya. Kailangan niyang harapin ito. Nang makarating siya sa terminal ng bus pa Southern Tagalog, naupo siya sa pinakalikod, katapat ng bintana, habang tinatahak ng sasakyan ang mahabang kalsadang binabalot ng hamog. Nagbalik sa kanyang alaala ang unang araw ng kanyang trabaho bilang waiter. At ang araw na tuluyang nagbago ang landas ng kanyang buhay. 2 oras ang biyahe papuntang Tayabas. Tahimik ang buong biyahe. Ngunit ang utak ni Noel ay hindi mapakali. Sa bawat minutong lumilipas, mas lumalalim ang kanyang katanungan. Bakit siya? Ano ang nakita ni Lourdes sa kanya? Pagsapit sa bayan ng Tayabas, bumaba siya sa harap ng simbahan. Mula roon ay nilakad niya ang direksyong nakasaad sa calling card. Dala ang matandang mapa ng lugar na binigay ng bus conductor. Matapos ang halos 30 minutong paglalakad, sa kalsadang nililiman ng matatandang punong kahoy, natuntun niya ang mataas na gate ng Villa Carriedo. Malalok ang lupain at sa likod ng bakal na gate ay tanaw ang isang lumang mansyon na tila inukit mula sa panahon ng Kastila.
Puting-puti ang pintura, may mga bintanang kahoy, at bakod na may inukit na mga bulaklak. Walang katao-tao sa labas, kaya hinanap niya ang doorbell sa haligi ng gate. Pagkatapos ng 3 pindot, ay lumabas ang isang babae, may edad, nakaputing uniforme, at may dalang maliit na radyo sa bulsa. Nilapitan siya nito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Siya po ba si Leonor? Magalang na tanong ni Noel. Tila nagulat ang babae. Ikaw si Noel? Opo, hinanap daw po ako ni Ma'am Lourdes. ... Hindi nagsalita ang babae, ngunit tumango. Ikinumpas ang kamay na para bang inaanyayahan siyang pumasok. Nang mabuksan ang gate, hindi mapigilang mapalunok ni Noel. Sa bawat hakbang niya sa sementadong daan papunta sa mismong bahay, ramdam niyang may mabigat na lihim na naghihintay sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng mansion, sinalubong siya ng malamig na hangin at halimuyak ng lumang kahoy at bulaklak. May mga retrato sa dingding, lumang larawan ng pamilyang Carriedo, mga diploma, parangal at larawan ni Lourdes noong mas bata pa ito. Tinapik siya ni Leonor sa balikat. Nasa likod siya, madalas siyang nauupo sa veranda tuwing umaga. Tahimik siyang sumunod. Nang dumaan sila sa kusina ay napansin niyang malinis ang bawat sulok. Tila araw-araw nililinis kahit walang bisita. Lumabas sila sa sliding door papunta sa likod ng bahay. Sa veranda, may isang round table na may 2 upuan. Nasa kanan ng isang upuan kung saan nakaupo si Lourdes. Nakaputong blusa, may shawl sa balikat, at nakasabit pa rin ang parehong salamin na nakita niya noong araw na mahimatay ito. Nang marinig ang yabang nila, bahagyang lumingon si Lourdes. Noel? Naglakad si Noel papalapit. Ma'am Lourdes, magandang umaga po. Umupo ka, kanina pa kita hinihintay, mahinang wika nito. Tumango si Noel at umupo sa bakanting silya. Wala siyang ideya kung paano sisimulan ang usapan. Tahimik na nagsalin si Lourdes ng tsaa sa tasa niya, saka inabot ito kay Noel. Alam mo bang halos 1 buwan na kitang hinahanap? Tanong ni Lourdes. Tahimik ang boses ngunit may lalim. Pasensya na po ma'am, hindi ko po alam kung karapat-dapat akong hanapin. Sagot ni Noel habang hawak ang tasa. Anak, sambit ng matanda, nung araw na tinulungan mo ako, wala kang alam kung sino ako. Wala kang hinihinging kapalit. Hindi mo alam kung anong halaga ko o kung may halaga pa ba akong natitira. Hindi po importante yun. Tao po kayo, nangangailangan ng tulong. At kung hindi ko po ginawa yon, baka wala na po kayo ngayon. Alam mo ba, may anak ako noon. Isa lang, si Mariana. Ganun ka rin magsalita. Ganun ka rin ngumiti. Lahat ng meron ako ngayon, para sana sa kanya. Pero matagal na siyang nawala. At simula noon, iniwan ko ang mundo. Hindi nakasagot si Noel. Tahimik siyang nafinig. At sa kanyang puso ay tila may dumaraming tanong. Si Lourdes. Nakilala bilang isang makapangyarihang negosyante. Ngayon ay isang ina na nawalan, nagluksa at nanahimik. Noel, pagpapatuloy ni Lourdes, wala na akong natitirang pamilya. Walang anak, walang pamangkin. Walang huling hiningan ng pangalan ko. Pero nung iniligtas mo ako, parang binuhay mo ang isang bahagi ko na akala ko ay tuluyan ng patay. Napayuko si Noel at marahang sumagot. Kung may nagawa po akong mabuti. Malaking karangalan na po iyon para sa isang tulad kong walang-wala. Humingon si Lourdes. At sa kawara-unahang pagkakataon, mumiti siya ng buo. Hindi ka walang-wala, Noel. Baka nga ikaw pa ang may pinakamaraming laman sa puso sa lahat ng taong nakilala ko. At sa ilalim ng lumang bubong ng veranda, sa pagitan ng tsaa at tahimik na hangin, nagsimula ang isang ugnayang hindi binuo ng dugo o yaman, kundi ng isang simpleng kabutihang hindi kailanmang humiling ng kapalit. 2 araw matapos ang kanilang muling pagkikita, puluyan nang lumipat si Noel sa Villa Carriedo. Wala man siyang dalang maraming gamit, dala naman niya ang isang bagong pananaw. Hindi na siya basta naghahanap ng trabaho. Sa pagkakataong ito, may layunin na siyang tinutupad. Si Lourdes mismo ang nag-alok sa kanya ng pansamantalang trabaho bilang tagabantay, kasama sa mga personal errands at katuwang sa bahay.
Simple lang ang mga tungkulin. Tiyakin na nakakain sa tamang oras ang matanda, samahan ito sa mga regular na pagbisita sa doktor, at ayusin ang ilang lumang dokumento at mga personal na gamit na nais nitong linisin. Noel, ayokong tawagin mo akong ma'am, nakakapalayo. Bungad ni Lourdes sa isang hapong habang sabay silang naghahapunan sa malawak na kusina ng villa. Ano po ang itatawagin ko? Tanong ni Noel habang nilalagyan ng kanin ang plato niya. Lola Lourdes. Pwede rin yung tawag ng mga dati kong iskolar noon, Lola Loring. Mas gusto ko yon. Ngumiti si Noel at tinamuan ng matanda. Sige po, Lola Loring. Masaya po ako na narito. Mabuti, dahil hindi kita dinala rito para lang magtimpla ng tsa. Hindi man sinabi ni Lourdes kung ano ang tunay na dahilan ng pananatili niya sa villa. Naramdaman agad ni Noel na may mas malalim itong layunin. Pero hindi siya nagtanong. Tulad ng kanyang nakagawian, marunong siyang maghintay, marunong makiramdam. Bawat araw sa Villa Carriedo ay tila isang pahina ng panibagong aklat. Maaga silang nagigising ni Lourdes, sabay silang nag-aalmusal ng pandesal, itlog at mainit na kape. Pagkatapos ay sasamahan niya ito sa veranda, kung saan nakaugalian na nitong magbasa ng dyaryo o makinig ng radyo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting ipinapakilala ni Lourdes si Noel sa mga bagay na bahagi ng dati nitong mundo. Mga kasulatan ng kanilang negosyo, mga lumang proyekto ng kanilang foundation, at mga litrato ng mga batang kanyang tinulungan. Tingnan mo ang batang ito, wika ni Lourdes habang hawak ang isang lumang larawan. Siya si Arlene. 11 lang siya noong kinuha ko bilang iskolar. Ngayon, doktor na siya sa Canada. Namangha si Noel. Ang galing naman po, napakarami niyong natulungan, Lola. Marami nga. Pero nang mawala ang anak ko, tila nawalan ako ng saysay. Parang lahat ng kabutihan ko, hindi sapat para pigilan ang pagkawala niya. Tahimik lang si Noel. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Hindi niya pinilip magsalita si Lourdes. Hinayaan lang niyang huminga ito ng malalim, habang nakatitig sa mga alaalang hindi na maibabalik. Pero ikaw, Noel, sa araw na yon, sa simpleng pagtulong mo, parang may pintuan kang binuksan muli sa buhay ko. Hindi makasagot si Noel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya tagabantay. Unti-unti siyang nagiging saksi sa isang proseso emosyonal na pinagdadaanan ng isang taong dati mukhang matatag sa mata ng mundo. Isang umaga, niyaya siya ni Lourdes papasok sa lumang silid-aklatan ng mansyon. May mga lumang dokumento itong inabot. Mga estate files, business permits, mga report mula sa mga board meetings ng kanilang foundation noon. Noel, marunong ka bang magbasa ng financial reports? Hindi po ganun kahusay, pero natuto po ako noong minsang napabilan ako sa inventory team ng cafe. Simulan mong basahin yan, ipapaliwanag ko sa'yo. At mula noon, nagsimula ang mas formal na pagsasanay ni Noel. Araw-araw ay may itinuturo si Lourdes mula sa basic finance, accounting terms, project management, hanggang sa pakikitungo sa mga tao sa larangan ng negosyo at public service. May isang araw na tinanong siya nito, bakit hindi mo tinuloy ang pag-aral mo? Tahimik siyang sumagot habang sinusulat ang note sa kanyang notebook. Nagkasakit po ang kapatid ko. Hindi na po ako makapagtuon sa aral noon. Kailangan kong magtrabaho. Pero pangarap ko pa rin pong makatapos. Gano ba? Ani Lourdes habang tinititigan siya. Baka panahon na para habulin mo yung pangarap na yan. Hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit siya tinuturuan ng ganito. Ngunit sa kabila ng pagkalito, ramdam niya ang tiwala ni Lourdes sa kanya. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa ibang tao. Sa tuwing wala silang ginagawa, madalas silang maglakad sa hardin. Doon sila nagkukwentuhan ng mas personal. Ibinahagi ni Noel ang tungkol sa kanyang ina na labandera, ang ama niyang iniwan sila, at ang bunso niyang si Nico. Yan ang tunay na yaman, Noel. Sabi ni Lourdes minsang napag-usapan nila ang pamilya. Yung alam mong may umaasa sa'yo at hindi mo sila binibigo. Pero minsan po,
Parang hindi sapat ang pagsisikap. Parang kahit anong gawin ko, palaging may kulang. Hindi kailanman magiging sapat sa mata ng iba. Pero sa mata ng mga taong pinili mong mahalin, Noel, ikaw ang buong mundo. At doon niya muling nakita si Lourdes na ngumiti. Hindi bilang isang matanda o retiradong negosyante, kundi bilang isang taong muli nang natutong maniwala sa kabutihan. Sa kalagitnaan ng buwang iyon, isang sulat ang dumating mula sa head office ng Carriedo Foundation. Nakasaad doon na kailangan ni Lourdes na muling magpatawag ng special board meeting para sa panibagong direksyon ng foundation. Ngunit imbes na si Lourdes ang bumasa ng sulat, iniabot niya ito kay Noel. Basahin mo, ikaw na ang bahala riyan. Aniya habang sumisinsin ng tsaa. Nabigla si Noel. Lola, ako po? Oo, kasi gusto kong makita kung paano ka gumagalaw. Hindi lang bilang tagabantay ko, kundi bilang taong may kakayahang pumalit sa akin balang araw. Napatigil siya sa pagsasalita. Parang biglang nabingi ang paligid. Ang simpleng trabaho na inakala niyang pansamantala lang, ngayon ay binibigyang kahulugan ng matinding tiwala. Muling lumingon sa kanya si Lourdes. Huwag kang natakot. Hindi ko sinasabing desidido na ako, pero kailangan king makita kung paano ka magdesisyon. At mula sa araw na iyon, hindi na lang siya basta nag-aabot ng tasa ng tsa o nagbubukas ng gate. Isa na siyang katuwang. Isang tagapayo ng isang matandang babae na sa kabila ng yaman ay muling natutong maniwala sa isang ordinaryong lalaki na minsan tinanggal sa trabaho dahil sa kabutihan ng puso. Makalipas ang halos isang buwan ng pamamalagi ni Noel sa Villa Carriedo, unti-unti na siyang nakasanayan ng buong bahay. Maging si Leonor, na sa simula'y parang bantay sarado sa bawat kilos niya, ay nagsimulang mumiti sa kanya. Lalo na kapag siya ang nagluluto ng hapunan. Sa araw-araw na kasama niya si Lourdes, parang binubura ng kapalaran ang mga alaala ng pangungutya at pag-abandona na naranasan niya noon sa Cafe Limon. Ngunit ang tahimik na pamumuhay sa villa ay hindi na natiling puro ginhawa. May mga pagkakataong pakiramdam ni Noel ay sinusubok siya, hindi lamang sa kanyang kasanayan, kundi sa kanyang prinsipyo. At sa kabila ng katahimikan ng lugar, ay may mga kilos at desisyong pumupukaw sa kanyang damdamin. Tila may panukalang hindi lantaran, ngunit sinusukat ang lalim ng kanyang pagkatao. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng lumang filing cabinet ni Lourdes sa silid aklatan, napansin niya ang isang susi na tila bagong ibinasok sa kahon ng mga dokumento. May maliit itong tag na nakasulat lamang ng isang letra, V. Marahan niya itong kinuha at pinakita kay Lourdes habang nakaupo ito sa veranda. Lola Lourdes, may nahanap po akong susi sa cabinet. Mukhang bago lang po ito. Alam niyo po ba kung para saan ito? Umangat ang tingin ng matanda mula sa librong binabasa. Hindi ito agad nagsalita. Sa halip ay ngumiti. Ang ngiting tila may gustong subukin. Iyan? Sa vault yan sa study room. Ang may ilang alahas at dokumentong hindi ko na ginagamit. Ikaw na ang bahala dyan, Noel. Silipin mo baka may dapat nang itapon. Naguluhan si Noel, ngunit sumunod pa rin. Pumunta siya sa study room at sa likod ng isang antigong aparador ay naroon nga ang isang maliit ngunit matibay na vault. Inilapat niya ang susi at marahang pinihit. Bumukas ito ng may bahagyang lagabog na para bang ilang taon na itong hindi binubuksan. Sa loob, nakita niya ang ilang envelope ng cash, malalaking halaga, mga mamahaling relo, at ilang alahas na may sertipikasyon. Ngunit higit sa lahat, may isang brown envelope na may nakasulat, Personal Notes MC. Hindi niya ito ginalaw. Sa halip, isinara niya ang vault at agad bumalik kay Lourdes. Lola, pasensya na po pero hindi ko po kayang husgahan kung alin ang dapat itapon. Ang dami pong mahahalaga roon. Pinitigan siya ng matanda. Seryoso ang mata. Hindi mo man lang tinignan ang laman ng envelope? Hindi po. Pakiramdam ko po, hindi akin yun para usisain. Tahimik si Lourdes. Tumango lamang ito, saka muling binalikan ang pinabasa. Magaling. Mahinang sambit nito. Kinabukasan,
may isa na namang kakaibang tagpo. Inutusan siya ni Leonor na dalhin ang isang maliit na kahon papunta sa silid ni Lourdes. Habang binubuhat ito, bigla siyang nadapa sa gilid ng hagdan at ang kahon ay nahulog. Tumilapon ang laman nito. Mga antigong singsing, ilang gold coins at isang sobre na may perang dolyar. Agad niyang tinipon ang mga ito at inayos isa-isa. Hindi niya tinangka ni isang segundo na kuhanin ang kahit ano. Nang dumating si Lourdes sa tapat ng pintuan at nakita siyang nagsasaayos ng mga gamit sa sahig, marahan itong ngumiti. Hindi ko intensyong ilagay ang kahon sa daan. Sinadya kong ipaakyat sa iyo yan. Napatingin si Noel. Lola, sinadya niyo po? Gusto kong makita kung paano kakikilos kapag walang nakatingin. Hindi agad nakasagot si Noel. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya kailanman naakit sa materyal na bagay. Hindi dahil wala siyang pangangailangan, kundi dahil sa pagkakaalam niyan ang bawat sentimo na hindi iyo, ay hindi mo kailanman pwedeng ituring na tagumpay. Lumipas ang mga araw at patuloy ang ganitong uri ng mga dilantaran na pagsubok. Isang araw ay inutusan siyang mag-withdraw ng malaking halaga mula sa bangko gamit ang account ni Lourdes. Isa pa ay pilakisuyo siyang dalhin sa isang auction ang isang mamahaling painting para ipa-appraise. Sa bawat isa sa mga ito, pinili ni Noel ang integridad. Dokumentado ang bawat transaksyon, pinawagan si Leonor para may saksi, at isinusulat sa logbook ang bawat detalye. Hindi mo talaga sinubukang tikman ang gatas ng kapangyarihan, Noel. Ani ni Lourdes isang gabi habang nagkakape sila sa veranda. Lola, hindi po ako lumaki para sanayin ang kamay ko sa bagay na hindi akin. Pinalaki po ako ng ina ko na ang kabutihan ay hindi ipinagmamalaki, kundi ginagawa kahit walang nakakakita. Napayuko si Lourdes. Matagal siyang hindi nagsalita. At sa katahimikan ng gabing iyon, tanging ihip ng hangin ang naging saksi sa matinding respeto na unti-unting namuo sa pagitan nila. Kung nabubuhay ang anak ko ngayon, mahina niyang bika, gusto ko sanang makilala kanya. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ay masaya sa bagong posisyon ni Noel. Ang abogado ni Lourdes na si Attorney Mendez, isang lalaking nasa edad 50, matangkad at palaging nakasuot ng mamahaling relo, ay nagsimulang magtanong-tanong. Lourdes, sigurado ka ba sa batang yan? Sa tagal nating magkasama, ngayon lang ako nakakita ng isang galing sa lansangan na bigla mong pinagkakatiwalaan. Dahil siguro, Attorney Mendez, malamig na sagot ni Lourdes, hindi lahat ng lumaki sa karangyaan ay karapat-dapat at hindi lahat ng galing sa kawalan ay walang karapatang pagkatiwalaan. Napailing ang abogado at hindi na sumagot. Ngunit sa mata ni Noel, nabanaagan niyang hindi pa iyon ang huli. Dumating ang araw na muling tinanong siya ni Lourdes habang magkasama silang naglilinis ng silid-aklatan. Noel, kung may pagkakataon kang magkaroon ng malaking halaga, anong una mong gagawin? Hindi agad sumagot si Noel. Pinag-isipan niya. Bibilhin ko po ang lahat ng maintenance medicine ni Nico para sa isang buong taon. Tapos, susibukan ko pong bumalik sa kolehiyo. Gusto ko pa rin pong maging chef balang araw. Napangiti si Lourdes. Simple, tapat, wala kang binanggit na bahay o sasakyan. Masyado pong malayo ang mga yun. Hindi ko po pinagkakainteresan ang hindi ko kayang panindigan. Tumango si Lourdes. At sa tingin nito, naroon ang kumpirmasyon sa matagal na niyang hinihintay. Habang lalong lumalalim ang tiwala ni Lourdes kay Noel, hindi riya maikakaila na lumalalim rin ang pag-aalinlangan ng ilan sa paligid. Lalo na si Attorney Mendez na noon pa man ay hindi kumbinsido sa pagkatao ng binatang iniahon mula sa pagiging waiter at nayo'y tila isa ng pinakakatiwalaang tagapayo sa loob ng villa. Sa mata ni Mendez, si Noel ay isang panganib. Hindi dahil may ginawang masama, kundi dahil sa katahimikan at pagiging totoo nito. Wala itong yabang, wala ring pakitang gilas. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niyang unti-unting tinatanggalan siya ng papel sa buhay ng matanda. Isang gabi, habang nagkakape sila sa dining area,
Matapos ang isang mahabang araw ng pag-aayos ng lumang vials ng foundation, marahang nagsalita si Lourdes habang nakatingin sa hawak nitong lumang photo album. Noel, may board meeting tayo sa susunod na linggo. Magsasalita ta sa harap ng mga trustee. Ipapakilala kita sa kanila hindi bilang assistant, kundi bilang proposed program lead ng bagong charity arm na binubuo ko. Napatigil sa pagsipsip ng kape si Noel. Napatingin siya sa matanda. Lola, ako po? Harap sa board? Bakit hindi? Kilala mo na ang mga proyekto. Ikaw ang kasama ko sa paglikha ng bagong blueprint para sa outreach program. Nasa iyo ang puso na matagal ko nang hinahanap. Napayuko si Noel. Hindi niya agad maipinta ang nararamdaman. Kaba, takot at kaunting pagdududa sa sarili. Ngunit higit sa lahat, naroon ang damdaming hindi siya pinaglalaroan ng tadhana. Sa wakas, may nagtitiwala sa kanya. Hindi dahil sa papel ng diploma, kundi sa tibay ng kanyang prinsipyo. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa balita. Kinabukasan, habang papasok siya sa gate ng villa mula sa maikling pamamalengke, nasalubong niya si Ate Mendez, nakakababa lang ng SUV. Nakasuot ito ng itim na Amerikana kahit mainit ang panahon, at sa unang tingin pa lang ay halatang may mabigat na balak. Good morning po, Ate, bati ni Noel habang iniabot ang pintuan. Hindi ito sumagot. Sa halip, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo, Noel? Malamig na tanong nito. Hindi po kita maintindihan. Siya si Lourdes Carriedo. Hindi siya isang karaniwang matanda. At ikaw, isa kang dating waiter na walang formal na pinag-aralan. Walang koneksyon, walang pangalan. Ano ba talaga ang habol mo sa kanya? Natigilan si Noel. Mumiti siya, hindi dahil sa tuwa, kundi upang supilin ang pamumula ng tainga. Hindi ito ang unang beses na siya'y hinusgahan, pero bawat beses ay tila mas matalim. Kung ano man po ang tingin niyo sa akin, wala po akong maipagmamalaki. Pero hindi po ako nandito para mangguthot. Tinulungan ko lang po siya. Wala akong inaasahan kapalit. Napakadaling sabihin yan, Noel, sagot ng abogado. Pero ang mga kagaya mong bigla na lang sumulpot ay laging may ahenda. Hindi na sumagot si Noel. Tulad ng laging ginagawa niya, pinili niyang magpatuloy sa trabaho. Ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang panganib. Hindi lang sa kanyang pananapili sa villa, kundi sa mismong pagkatao niya na unti-unting tinatarget ng pagdududa. Sa mga susunod na araw, nagsimula ang isang uri ng tahimik na kampanya laban sa kanya. May mga lumang empleyado ng foundation na bigla na lang tumangging makipag-usap sa kanya. May ilang dokumento na dati niyang hawak na biglang ibinalik kay Mendez. Maging si Leonor, na dati malapit sa kanya, ay tila naging mailap. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hallway ng villa, pauwi sa kanyang kwarto, narinig niya ang usapan ni na Mendez at Lourdes sa loob ng silid-aklatan. Lourdes, hindi mo pa rin talaga iniisip ang posibilidad? Paano kung ginagamit ka lang ng batang yun? Si Noel, hindi siya ganon. Wala siyang background check. Walang maayos na ID, walang permanenteng address, hindi man lang natin kilala ang pamilya. Halos wala tayong alam sa kanya. Dahil wala siyang kwento, ibig sabihin masama na siya agad? Matigas na tinig ni Lourdes. Hindi mo ba naiisip? Kapag itinamana mo sa kanya ang posisyon sa foundation, baka matawa sa atin ang buong board? Hindi ako nabubuhay para sa validation ng board, Mendez. Nabubuhay ako para sa isang adhikain. At sa nakikita ko, mas may puso si Noel kaysa sa sino mang kilala mong may magarbong resume. Noong gabi ring iyon, pinili ni Noel na huwag na lang pumasok sa kwarto niya. Tumuloy siya sa may likod bahay at naupo sa bangkong kahoy sa tabi ng lumang puno ng mangga. Hawak niya ang maliit na notebook na palagi niyang dala at doon niya isinulat ang nararamdaman. Maraming hindi naniniwala sa akin at baka hindi rin ako maniwala sa sarili ko kung ako ang nasa kanilang posisyon. Pero sa bawat araw na ginugol ko sa pagtulong,
Hindi ko ginamit ang pangalan ni Lola Lourdes para sa pansariling interes. Isa lang akong taong gustong mabuhay ng may saysay kahit kaunti. Habang sinusulat niya ito, marahan siyang tinapik ni Lourdes sa balikat. Hindi niya namalayang lumapit na pala ito. Alam kong narinig mo, bulong ni Lourdes. Tumango si Noel. Opo. Ayaw ko ng mga sikreto sa bahay na ito. Pero tandaan mo anak, kung may inggit, may saysay ang ginagawa mo at kung may pagsubok, mas malapit ka na sa katotohanan. Nagtinginan silang dalawa sa ilalim ng liwanag ng gas lamp. Hindi man niya ito kaano-ano. Sa pagkakataong ito, ramdam ni Noel ang uri ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng dugo. Pagmamahal na bunga ng tiwala at hindi ng obligasyon. Mula nung pumutok ang issue sa board tungkol sa papel ni Noel sa foundation, tila naging mas mabilis ang takbo ng panahon sa Villa Carriedo. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong iyon, napansin din ni Noel na humihina na si Lourdes. Hindi na ito kasing liksi ng dati. Mas madalas na itong nauupo sa veranda na tila palaging may malalim na iniisip habang nakatitig sa kalayuan. Isang gabi, habang pinapainom niya ito ng gamot, marahang tumango si Lourdes at nagsalita. Noel, kung may mangyari sa akin, huwag mong hayaang masayang ang lahat ng sinimulan natin. Napatigil siya sa pagbubukas ng botelya ng tubig. Tumingin siya sa matanda, pilit na pinipigilan ang kaba. Lola, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ngumiti si Lourdes. Ang pagtanda, Noel, hindi naiiwasan. Pero ang hindi dapat mawala ay ang layunin, ang direksyon. Kaya habang kaya ko pa, may kailangan akong ihabilin sa'yo. Kinuha ni Lourdes ang isang maliit na itim na kahon mula sa ilalim ng una nito. Maingat niya itong iniabot kay Noel. Buksan mo. Pagkabukas niya ng kahon, nakita niya ang isang makapal na sobre, isang set ng susi, at isang maliit na USB drive. Ano po ito? Tanong niya. Hindi maipinta ang ekspresyon sa mukha. Ang mga papeles ng foundation. Mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang bagong appointed executive director ng bagong Carriedo Outreach and Scholarship Program. Lahat yan ay notarized at ipinadala na rin sa legal team. Natigilan si Noel. Parang biglang napuno ng hangin ang kanyang dibdib. Tinitigan niya ang sobre, ang USB at ang susi, mga bagay na hindi niya inakalang kailanman ay mapupunta sa kanyang kamay. Lola, hindi po ba? Masyado pong mabigat ito para sa isang katulad kong... Kapulad mong anong Noel? Mahirap? Walang diploma? Walang apelyidong may timbang sa lipunan? Tumahimik siya. Walang nasabi. Sa dami ng taong nakapaligid sa akin sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang tumingin sa akin ng walang interes. Tinulungan mo ako, hindi dahil may gusto ka. Tinulungan mo ako dahil ikaw ay totoo. Marahang pumatak ang luha ni Noel. Hindi niya mapigilan. Sa buong buhay niya, na yun lang siya binigyan ng ganitong uri ng tiwala. Tiwalang hindi sinuklian ng pagdududa, kundi ng tunay na pag-asa. Salamat po, Lola. Pero paano po kung hindi ko kayanin? Hinawakan ni Lourdes ang kanyang kamay. Ang taong hindi sigurado sa sarili ang mas karapat-dapat sa tiwala. Dahil hindi siya padalos-dalos, natututo siyang mangamba. At mula sa pangambang yon, natututo siyang maging responsable. Kinabukasan, pinatawag ni Lourdes ang kanyang legal team, si Leonor at maging si Attorney Mendez. Sa gitna ng sala ng Villa Carriedo, isang maliit na pulong ang isinagawa. Tahimik lamang si Noel habang nakaupo sa sulok. Bitbit ang sobre at mga dokumentong ibinigay sa kanya. Ngayon, panimula ni Lourdes habang nakaupo sa gitnang upuan. Nais kong pormal na ipahayag ang ilang bagay bago pa man ako mawalan ng lakas o pagkakataong gawin ito sa harap ninyo. Tumingin siya kay Mendez, kay Leonor at sa iba pang staff ng foundation. Ang lahat ng personal kong ari-arian ay hindi mapupunta sa kung sinong kamag-anak o kaibigang matadal nang nawala sa buhay ko. Mula ngayong araw, itatalaga kong executor ng aking mga philanthropic affairs si Noel Salazar. Nagkatinginan ang mga naroon.
Si Mendez ay halatang hindi makapaniwala. Hindi ba't masyado itong biglaan, Lourdes? Tanong nito halatang naiirita. Hindi ito biglaan. Ilang buwan ko nang pinag-iisipan ito. Mas matagal pa kaysa sa pagbibigay mo sa akin ng mga legal opinion na hindi mo naman tunay na pinanindigan. Tumingin si Lourdes kay Noel at ngumiti. Noel, ang foundation ay hindi lang tungkol sa pamimigay ng pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa. Natunayan mong kayang-kaya mong magdala ng liwanag sa kahit sinong nilalamon ng dilim. Lumapit siya sa binata at inabot sa kanya ang pirmahang dokumento. Halatang nanginginig ang kamay ni Noel habang inaabot ito. Huwag mong sukuan ang sarili mo dahil matagal na kitang itinuring na karapat-dapat. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Noel sa pagsasaayos ng mga bagong tungkulin. Nagsimula na siyang formal na kilalanin bilang isa sa mga leader ng foundation. Nakipagpulong siya sa mga dating iskolar, muling binisita ang ilang proyekto sa mga liblib na barangay at tinutukan ang pagbuo ng bagong kurikulum para sa Underprivileged Youth Training Program. Ngunit habang lumalalim ang kanyang ugnayan sa mundo ng kawanggawa, lumalalim din ang pagmamanasakit niya kay Lourdes na araw-araw ay tila unti-unting pinapalitan ng kahinaan ang dating lakas. Isang gabi, habang binabasa niya ang summary ng mga ulat mula sa nila sa Mindoro, nilapitan siya ni Leonor sa veranda. Noel, ayaw sanang guluhin ka, pero mukhang kailangan mo nang malaman. Napatingin siya sa matandang kasambahay, may luha sa mata nito. Lourdes, hindi na po tumugon sa gamot. Sabi ng doktor naghahanda na lang siya. Hindi na siya nagtanong pa. Tumayo siya at agad pumunta sa kwarto ng matanda. Pagbukas ng pinto, tahimik lang si Lourdes na nakahiga, nakatingin sa kisame, tila nagmamasid sa isang alaala. Lola, mahina niyang tawag. Umikot ang mata ni Lourdes papunta sa kanya. Marahang ngumiti. Ayang ka na, alam kong darating ka. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig pero may pulso pa rin. Salamat, Noel. Hindi ko pinagsisihan. Ikaw ang naging tahanan ko sa huling bahagi ng buhay ko. Hindi siya makapagsalita. Kumatak na lang ang yuha niya sa likod ng kamay ng matanda. Pangako mo, itutuloy mo lahat ng nasimulan natin. Bulong nito. Pangako, Lola, sa ngalan niyo, sa lahat ng kabutihang ipinamana niyo sa akin. Pumikit si Lourdes at sa huling hininga nakapinta sa mukha niya ang isang ngiting payapa ng isang inang nakatagpo ng tagapagmana, hindi sa dugo kundi sa puso. Makalipas ang 3 araw mula nang pumanaw si Lourdes Carriedo, tahimik ang villa. Wala ang dating halakhak ni Lola Loring tuwing nanonood siya ng noontime show. Wala na rin ang mahahabang usapan nila ni Noel sa veranda habang umiinom ng mainit na kape. Wala na ang mahinang yabag na nagmumula sa kanyang kwarto tuwing madaling araw. Ang bawat sulok ng bahay ay tila naging sagradong alaala ng isang buhay na payapa nang natapos. Sa gitna ng paghahanda para sa memorial service, si Noel ang namuna sa pag-aasikaso ng lahat. Hindi dahil siya ang pinakamay karapatan, kundi dahil siya ang pinaka-nagpamalas ng malasakit. Siya ang nagpaprint ng mga lumang larawan ni Lourdes, ang nagsaliksik ng mga dating scholars ng foundation, at siya rin ang personal na nagtawag sa mga taong minsang tinulungan ng matanda. Gusto kong dumating sila, hindi para lang magbigay ng bulaklak, bulong ni Noel habang kausap si Leonor sa may kusina, kundi para alalahanin kung gaano karaming buhay ang binago ni Lola Loring. Tumango si Leonor, may bahagyang luha sa mata. Hindi ko akalaing ikaw ang magiging dulo ng lahat ng ito, Noel. Pero tama ang sinabi niya noon, may mga taong hindi kailangan ng diploma para mapatunayan ang halaga nila. Sa mismong araw ng burol, punong-puno ang lumang simbahan sa Tayamas. Dumating ang mga datit kasalukuyang iskolar, ang mga dating empleyado ng foundation, maging ang ilang lokal na opisyal na minsang nakatrabaho ni Lourdes. Lahat ay may bitbit na kwento, alaala at utang na loob. Sa gitna ng lahat ay si Noel, tahimik lamang sa tabi ng kabaong. Bitbit ang lumang larawan nilang dalawa habang nakaupo sa veranda.
nakangiti at may hawak na tasa ng kape. Nang dumating ang pagkakataong magsalita siya sa harap ng lahat, hindi niya pinilit na maging makata. Hindi niya ginamit ang mga salitang mahahaba o malalalim. Bagkus, nagsalita siya mula sa puso. Payak, totoo at walang kinang kundi katapatan. Hindi ako anak ni Lola Lourdes. Hindi ko siya kaano-ano. Pero nung araw na tinulungan ko siyang bumangon, hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam na mayaman siya. Hindi ko alam na may pangalan siya. Basta ang alam ko, may isang matandang babae na kailangan ng tulong. At nung araw na pinulungan ko siya, parang ako rin ang iniligtas niya. Lourdes Carriedo didn't just give me a second chance, patuloy niya. She taught me how to become someone worthy of it. Matapos ang kanyang pananalita, tumayo ang halos lahat sa simbahan upang palakpakan siya. Hindi bilang pagbibigay-pugay lamang kay Lourdes, kundi bilang pagkilala rin sa binatang minsang tiningnan nilang wala. Ngunit nayo'y naging haligi ng kabutihang naiwan ng matanda. Matapos ang libing, bumalik sa villa si Noel. Sa kanyang kwarto, iniayos niya ang huling sulat ni Lourdes, isang simpleng liham na iniwan para sa kanya. Isinilin sa sobre at ipinabaon kay Leonor upang iabot sa takdang panahon. Noel, kung binabasa mo na ito, marahil ay tahimik na ang bahay at wala na ang mga tsaa at kwento natin sa hapon. Gusto kong malaman mong hindi ako nagkamali sa'yo. Sa mundong sanay sa papel at titulo, pinili kong maniwala sa tao. At ikaw yon. Alagaan mo ang pundasyon, hindi bilang tagapamahala, kundi bilang tagapagdala ng pag-asa. Hindi lahat ng mayaman ay pinagpala. Minsan ang tunay na biyaya ay yung may kakayahang magbigay kahit siya mismo ay walang-wala. LL. Niyakap ni Noel ang sulat. Matagal siyang hindi kumilos. Tumulo ang luha sa kanyang pismi. Hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya. Isang pamana na hindi masukat ng halaga ng ari-arian, kundi ng kabutihang dapat ipasa sa iba. Makalipas ang 6 na buwan, si Noel ay opisyal ng kinikilalang direktor ng Carriedo Outreach and Scholarship Foundation. Hindi siya nagbago ng estilo ng pananamit. Hindi rin siya lumipat sa syudad o bumili ng bagong sasakyan. Nanatili siya sa Tayabas kung saan mas ramdam niya ang layunin ng kanyang trabaho. Bawat linggo, may mga bagong iskolar na dumadating. Mga batang dating palaboy, anak ng magsasaka, o ulila sa lansangan. Lahat sila ay may isang bagay na pareho, nangangarap. Kuya Noel, totoo po ba na dati kayong waiter? Tanong ng isang batang lalaki habang nagsasabit ng ID sa leeg. Mumiti si Noel. Oo, at hindi ko ikinakahiya yon. Doon ako natutong magsilbi. Paano po kayo naging boss na yon? Dahil minsan, anak, may isang taong naniwala kahit wala pa akong napapatunayan. Isang Sabado ng hapon, dumaan siya sa Cafe Limon, hindi upang bumalik sa trabaho, kundi upang tahimik na dumaan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nandoon pa rin si Arvin, abalang-abala sa paghahabol ng kwota. Nandoon pa rin si Carla, ngunit tila hindi na kasing ingay ng dati. Hindi na siya pumasok. Tumayo lang siya sa labas, tinanaw ang lumang bintana kung saan minsang hinusgahan siya, pinagtawanan at pinalayas. Ngunit ngayon, wala na siyang galit. Ang lugar na minsang naging saksi sa kanyang kahihiyan ay isa na lamang pahina ng isang kwentong mas malawak na kaysa sa 4 na sulok ng kafe. Sa kanyang pagbabalik sa villa, sinalubong siya ni Nico na ngayon ay mas malusog na. Hawak ang isang sobre. Kuya, dumating po ang sulat mula sa eskwelahan. Tanggap na raw ako sa scholarship program niyo. Niyakap ni Noel ang kapatid. Mahigpit, halos ayaw ng bitiwan. Magsimula ka na, Nico. Ikaw na ang susunod. Sa veranda ng Villa Carriedo, kung saan dati sila nagkakape ni Lourdes, naupo si Noel. Sa tabi niya ay may 2 tasa ng tsaa. Isa para sa alaala at isa para sa panibagong simula. Hindi na siya isang waiter. Hindi na rin siya isang taong hinusgahan lang ng kanyang pinagmulan.
Siya na ngayon ang taong pinili, hindi para lang sa kanyang sarili, kundi para ituloy ang isang misyon. At sa bawat tasa ng kape na iinumin niya simula ngayon, may paalala ang bawat lagok. Ang kabutihan kahit gaano kaliit ay may kapangyarihang magbago ng buhay.